Kung mahilig ka sa snake plant, siguradong kilalang-kilala mo ang variety na ito. Isa ito sa mga kakaiba at talaga namang mabibighani ka sa uri ng snake plant na ito. Ang variety din na ito ay isa sa hindi mawawala sa mga nangongolekta ng snake plant. Kaya naman sa video na ito ay mas kikilalanin pa natin at pag-uusapan ang tungkol sa Starfish Dracena boncel. Ano nga ba ang dapat nating malaman sa halamang ito? At bakit dapat na magkaroon ka ng ganitong uri ng halaman sa bahay? Ang Starfish Dracena boncel o mas kilala sa tawag na Spear Dracena, Spear Orchid at Skyland Spear na madalas din tawagin na Dracena cylindrica o African Spear ay isang compact hybrid ng Dracena cylindrica. Isa itong matibay at madaling alagaan na uri ng halamang snake plant. Ang dahon nito ay mahaba, cylindrical at may guhit-guhit na kulay berde at kulay abo sa mga dahon nito na sinyales ng pagiging kapamilya nito sa snake plant. Kung pagmamasdang mabuti ang kabuuan ng halamang ito, madalas na makikita dito ang hugis sibat at hugis bituin ng mga dahon. Ang Starfish Dracena boncel ay isang uri ng succulent o halamang nag-iimbak ng tubig sa dahon na maaari nilang magamit sa tagtuyot na panahon. Dahil sa katangiang ito, hindi ito basta-basta mamamatay kahit na ito ay hindi madiligan ng ilang linggo. Madalas itong itanim bilang ornamental plant dahil sa kakaibang itsura nito. Narito pa ang mga kaalaman tungkol sa Starfish Dracena boncel. Nagbibigay ito ng simple ngunit magandang mga bulaklak. Katulad ng iba pang variety ng snake plant, ang Starfish Dracena boncel ay nagbibigay din ng magagandang bulaklak. Ang kaibahan nga lang ng bulaklak nito, ito ay hindi gaanong kapansin-pansin kumpara sa iba pang uri ng snake plant. Mas napapansin kasi sa halamang ito ang mga dahon nito. Ang mga bulaklak ng Dracena boncel na lumalabas sa mga sanga nito ay simple lamang at maliliit. Ang kulay nito ay cream na may halong puti at minsan ay may bahagyang kulay berde. Ang mga bulaklak nito ay hindi gaanong mabango kumpara sa iba pang uri ng snake plant. Kaya naman, kung mag-aalaga ka ng ganitong uri ng snake plant, ang mga dahon nito ang pinakapangunahing atraksyon nito at hindi ang mga bulaklak. Nakakatulong ito magbigay ng mas maraming oxygen. Isa sa katangian ng mga halamang snake plant ay ang pagbibigay nito ng mas maraming oxygen lalo na sa gabi dahil mas aktibo ito sa pagproseso ng carbon dioxide sa gabi na ginagawang mas mahimbing ang tulog kung maglalagay nito sa loob ng kwarto. Nagbibigay ito ng calming effect sa paligid. Ang Starfish Dracena boncel ay may kakayahang magdala ng calming effect kung saan ito nakapwesto. Kaya naman, kung nais mo ng peace of mind, mainam na maglagay nito sa loob ng iyong kwarto. Ang pagmamasid sa mga dahon nito ay nakakatulong magbigay ng kalmadong pakiramdam at kapayapaan ng isipan. Ito ay bihirang variety ng snake plant. Itinuturing ang halaman na ito ng ilan dito sa Pilipinas na bihira dahil hindi katulad ng ibang uri ng snake plant gaya ng Dracena trifasciata na makikita kung saan-saan. Ang Starfish boncel ay bibihira lamang na makita. Kaya naman, ang maliit na piraso nito ay mahal kung bibilhin. Isa itong swerteng halaman. Ayon sa mga naniniwala sa feng shui, ang cylindrical snake plant ay itinuturing na isa sa mga halamang nakakatulong sa pagdaloy ng positibong enerhiya at nagtatanggal ng mga negatibong vibes sa loob ng bahay. Kaya naman, ang cylindrical snake plant ang isa sa mga halamang inirerekomendang alagaan bilang indoor na halaman o maging bilang houseplant. Mainam kung gagawin itong centerpiece sa lamesa o kaya naman ay ilagay sa loob ng kwarto. Madali itong alagaan. Ang Starfish Dracena boncel ay halaman na madaling alagaan basta maibibigay dito ang tamang pwesto, tamang pagdidilig
at tamang lupa na pagtataniman. Ang tamang pwesto para sa halamang ito ay dapat na mayroong sapat na liwanag na hindi direktang tinatamaan ng sikat ng araw maghapon. Ang sinag ng araw sa umaga ay mainam para sa halamang ito. Ang tamang pagdidilig naman ay dapat na diligan lamang ito kapag tuyo na ang ibabaw ng lupa na kinatataniman ito upang maiwasan ang masobrahan ito sa tubig. Para naman sa tamang pwesto, ilagay lamang ito sa maliwanag na lugar. Huwag na huwag itong ilalagay sa mga madidilim na lugar kung gagawin itong panloob na halaman upang mag-survive ang halamang ito. Ito ay isang magandang halaman para sa mga busy na tao o mga nasa urban na lugar dahil hindi ito nangangailangan ng ekstrang pag-aalaga. Narito ang paraan ng pagpaparami. Sa pagpaparami ng starfish Dracena bonsil ay maaari itong paramihin sa pamamagitan ng pagbubukod ng mga rhizome sa ibang mga paso. Ito ang pinakamadaling paraan upang maparami ito. Inihiwalay lamang ang rhizome nito at saka itinatanim sa panibagong paso. Ngunit maaari din itong paramihin sa pamamagitan ng pagpuputol-putol sa mga dahon at pagtatanim ng direkta sa lupa. Ngunit ang paraang ito ay aabutin ng 2 hanggang 3 buwan bago lumabas ang bagong tubo ng mga dahon o suloy. Sa kabuuan, ang starfish Dracena bonsil o cylindrical snake plant ay isang magandang halaman na hindi lamang nagbibigay ng aesthetic na halaga sa isang espasyo, kundi makakatulong din sa paglinis ng hangin at pagpapalakas ng enerhiya sa paligid. Ito ay isang halamang madaling alagaan at maaring magtagal ng maraming taon kung bibigyan ito ng tamang pangangalaga at pagmamahal. Meron ka na ba nito, kaorban? Ano ang masasabi mo sa halamang ito? Nais mo din bang magkaroon ng halamang ito? Ibahagi ang iyong opinion sa halamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.